Hello sa inyo mga kasignos. Ako po si Oblivion at ako po ang narrator ng Signos Horror Stories. Medyo matagal din akong hindi nakapag-upload dahil pinaghandaan ko ang episode na ito. Sana po ay magustuhan nyo ang istorya na ito. Maraming salamat po. Bali itong istorya na ibabahagi ko sa inyo ay istorya ng isang binata na nahumaling sa isang dalagang kilalang kilala sa kanilang baryo. Si Rene, hindi niya tunay na pangalan, ay isang binata mula pa sa probinsya ng Mindoro. Ibinahagi niya sa atin ang kwento niya tungkol sa isang dalaga na may itinatagong sikreto. Pakinggan natin ang istorya ni Rene. Binata pa po ako nang mangyari ang isa sa chapter ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Laking Mindoro po ako at doon na ako nagbinata bago nagtrabaho sa syudad. Noong binata pa lang ako ay madalas akong tambay sa mga tiyahin ko. Marami kasi akong mga pinsan na halos kaidaran ko at mga kalalakihan din. Kaya sila na halos sa mga kinalakihan kong kalaro. Pati na rin kabarkada ng kami ay nagsipag binata. Maliban sa pagtambay dahil sa pinsan ko ay may isa pa akong dahilan. Yun ay dahil sa isang dalaga na kilalang kilala sa lugar nila. Napukaw kasi nito yung atensyon ko simula nang makita ko siya. Marami na ang nagtangkang lumapit sa kanya pero ni isa ay walang nagtagumpay. Madalas ko itong makita malapit sa lupaing sakahan ng tiyahin ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Carmila. Si Carmila ay may magandang kulay na balat, morena, mahaba ang kanyang napakaitim at napakakintab na kulot na buhok. Mapungay ang kanyang mga mata at mapupula ang labi. Tila ba perpekto sa paningin ko si Carmila. Kaso lang may problema. Hindi po malapit sa tao si Carmila. Minsanan lang itong lumabas ng bahay at minsan lang din makipag-usap sa tao. Ni hindi pa namin siya nakitang kumausap sa mga kalalakihan. Marami na ang bali-balita na may lahing aswang daw ang pamilya dahil halos hindi talaga ito lumalabas ng bahay. Hindi rin maganda ang pakikisama ng mga magulang nito sa mga tao dahil balita na masungit daw ang mga to. Nasa liblib na bahagi rin ng baryo ang bahay nila. Natatakpan yun na naglalakihang puno na nagsisilbi nilang bakod. Animoy itinatago talaga nila ang sarili sa dilim at ayaw mag-entertain ng kahit sino. Usap-usapan na noon pa ang kakaibang amoy nila. Para bang amoy ng isang langis na medyo masangsang. Minsan na raw nakipag-usap si Carmila sa mga tao noong bata-bata pa ito. Tanong nila ay bakit daw ang kintab ng buhok niya. Sabi raw nito na pinapahiran daw ng nanay niya ng langis ng ahas ang kanyang buhok. Kaya nananatiling makintab at maganda ang tubo nito. Isang umaga siguro mga 8:00 pa lang, sa pambihirang pagkakataon ay nasilayan ko ng malapitan ng mukha ni Carmila na ang ito ay mapadaan sa bahay ng pinsan ko. Tiyempo na nandun ako kasama sila sa veranda. Papunta kasi si Carmila sa katabing tindahan lang malapit sa bahay nila tita. Kaya naman hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon. Lumapit ako sa dalaga, binati ko si Carmila at ako ay nagpakilala. Pero halos umurong ang katauhan ko dahil hindi man lang ako nilingon ng babae. Dire-diretso lang itong umalis habang nakayuko. Para bang hiyang-hiya siya makipag-usap sa tao, lalo na sa mga kalalakihan. Naiwan lang akong nakatayo malapit sa pintuan ng bahay ni tita habang ang mga pinsan ko naman ay nakaupo lang sa veranda habang gulat na nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay nagtawanan na sila nang makalayo na si Carmila. Inaasar nila ako dahil malabo raw na magkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Biro pa nila ay may tsansa pa raw ako siguro kung magpapahid din ako ng langis ng ahas sa buhok ko. Baka sakaling pansinin pa raw niya ako. Nangiti na lang ako pero sa loob-loob ko ay talagang napahiya ako. Kaya napagpasyahan ko na hindi ako basta-basta susuko. Uso sa amin noon ang sayawan kapag darating ang piyestahan at sakto rin na darating na ang araw na yon sa susunod na linggo. Kaya naman may plano na akong naisip.
Aayain ko si Carmila sa sayawan at doon ay makikipagkaibigan ako sa kanya. Dumating na ang araw ng sayawan. Maaga pa lang ay nagtungo na ako sa bahay nila. Talaga namang nakakamangha ang puno sa bahay na yon dahil sobrang lalaki nito. Madilim ang lugar nila dahil sa mga lilim ng puno. Pagkalapit ko sa pinto ay agad akong kumatok. Tao po, magandang umaga po. Nariyan po ba si Carmila? Tao po. Maya-maya lang ay nagbukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Sigurado ako na nanay yon ni Carmila dahil kahawig niya. Pero imbes na pag-asa ay pagkalumo ang sumalubong sa akin. Nagulat ako dahil galit agad ang itsura ng nanay niya habang sinabi sa akin na wala daw si Carmila. Wag na raw akong babalik doon. Sabay sara ng malakas sa pinto. Napatulala pa ako saglit bago umalis ng malungkot. Hindi ko alam kung bakit gano'n na agad ang reaksyon ng nanay niya. Gabi na at sayawan na. Kasama ko ang mga pinsan ko pero malungkot pa rin ako dahil hindi ko nakita sa lugar si Carmila. Hindi raw talaga ito nagpupunta roon kaya wag na akong umasa. Gabi na nang matapos ang sayawan, medyo nakatagay rin ako. Habang naglalakad ako pauwi ay may naaninag ako. Isang babae. Nakita ko siyang naglalakad papasok sa isang masukal na kagubatan. Marami kasing kagubatan sa amin noong araw dahil hindi pa ganun kaprogresibo sa lugar. Gabing-gabi na noon, kaya naisip ko na baka naliligaw ito. Sinundan ko lang ng tahimik ang dalaga. Nakapusod ang buhok nito, nakasayang mahaba na lampas tuhod at nakapangitaas na puti na may mahabang manggas. Hanggang sa huminto na ang babae malapit sa isang sapa. Nagtago naman ako sa gilid ng isang puno habang tinitignan lang ang gagawin nito. Inilugay niya ang buhok niya at doon ko nakilala kung sino ito. Walang iba kundi si Carmila. Makintab at itim na kulot ang buhok niya kaya imposibleng hindi ko siya makilala. Nagulat na lang ako nang hubarin niya ang kanyang pangitaas. May dala siyang bote na sa pagkakaalam ko ay langis. Sa loob nun ay may kung anong hayop. Hula ko ay ahas. Ipinahid niya yon sa kanyang tiyan paikot sa likod. Maya-maya pa ay talagang nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang lumabas ang mga pakpak sa likod niya. Para bang pakpak ng paniki pero napakalaki. Kita ko rin na nagbago ang kulay ng kanyang balat at nagsihaba ang mga kuko. Mas lalong nanigas ang buong katawan ko nang bigla na lang itong lumipad. Pero naiwan ang kalahati ng kanyang katawan. Halos mapatulala ako sa itaas habang tinitignan ito palayo. Pagkalayo ay doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob para tumakbo pa uwi sa amin. Halos panawa na ako ng ulirat ng makauwi sa bahay. Akala ng mga magulang ko ay dahil lang sa lasing kaya ako nawala ng malay. Kinabukasan ay hindi ako makapaniwala kung totoo ba ang nakita ko o dahil balasing lang ako. Pero naniniwala ako sa sarili ko na totoo talaga ang nakita ko. Totoo ang mga bali-balita sa baryo nila tita. Aswang ang pamilya nila Carmila at manananggal ang mga ito. Makalipas ang ilang taon ay isa-isa na kaming umalis sa Mindoro. Karamihan ay dito na sa Maynila na nirahan. Pero usap-usapan pa rin na nakikita pa rin nila si Carmila sa baryo. Parang hindi raw ito tumatanda. Pero halos hindi na rin nila ito nakikitang lumalabas. Sa ngayon ay pamilyadong tao na ako. 55 years old na po ako at may mga pamilya na rin ang aking mga anak. Halos wala na kaming kamag-anak sa Mindoro kaya wala na kaming balita sa dati naming kinalakihan. Basta ako, naniniwala ako na totoo ang mga nakita ko at hindi lamang gawa ng aking pagkalasing. Totoo ang mga aswang, hindi lang talaga lahat sa atin ay may pagkakataon na makita sila. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking istorya. Muli ay ako po si Rene at lagi tayong mag-iingat lalo na kapag tayo ay lumalabas sa gabi. Mga kasignos, kung nagustuhan niyo po ang istorya nito ay ini-invite ko po sana kayo na mag-follow, like at subscribe sa aking mga social media platforms tulad ng YouTube,
Facebook, TikTok at syempre ang ating Spotify podcast. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ay ako po si Oblivion at kita-kits tayo sa next episode mga kasignos.